Magandang araw po sa lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa palayaw kong Jmar. Kasalukuyang nakatira dito sa Pasig at 38 years old na sa ngayon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol sa kababalaghang naranasan ko. May 19 na taon na ang nakalipas. 19 years old ako noon, kaya malinaw sa akin ang lahat ng mga pangyayari. Taon 1988, Agusan del Sur. Dalawa lamang kami magkapatid na itatago ko na lang sa pangalang Mona. Mas matanda ako ng 2 taon sa kanya at sobrang close kaming dalawa. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay at kahit may pagkaduwag ako nagsisilbing tagapagtanggol niya kapag kinakailangan. Mayroon kaming lolo na itatago ko na lang sa pangalang Lolo Tiago. Tatay siya ni nanay. Isa siyang dalubhasang albularyo at dinarayo maging ng mga ibang taga-baryo para magpagamot at magpatanggal ng mga masasamang elemento na nasa katawan ng mga ito. Maaga siyang nabiyudo nang mamatay ang asawa na si Lola Magda dahil sa sakit na hika. Magkakasama pa kaming nakatira noon sa Agusan, doon sa mismong lugar ni Lolo. Naalala ko pa, nung 10 taong gulang pa lamang ako. Isinama niya akong manggamot sa isa sa mga kapitbahay namin. Walang katakot-takot na nilabanan niya yung masamang engkanto na sumasanib daw sa lalaking kaibigan ni nanay habang nakatali ito sa papag. Naglalaway ng malagkit, nagwawala at sobrang lakas. Hindi kayang awatin o pigilan kahit pa 5 tao na ang umahawak sa kanya, kaya tinalian siya ng lubid. Pero pagpasok pa lang namin sa pinto ng bahay at nang makita nung lalaki si Lolo, bigla ay parang nanghina siya. Tapos kahit wala pang anumang ginagawa ang lolo ko, narinig ko ang boses na sobrang nakakakilabot mula sa bibig ng lalaki. Nakikiusap at nagmamakaawa na wag siyang saktan ni Lolo. Pero yung mata niya, nanlilisik. Parang puro puti na lang yung nakikita ko. Nung nilapitan siya ni Lolo at hinawakan yung ulo niya, agad na nanginig yung buo niyang katawan. Tapos nanigas yung mga kamay at paa niya. Nakita kong bumulong pa si Lolo noon habang nakapikit. Nakapatong yung palad niya sa nakataling lalaki. Tapos maya-maya, bumuga ng ubod ng itim na usok yung lalaki. Isang makapal na usok na noon ko lang nakita. Hanggang sa yung usok na yon, tumaas sa ere at kusang inilipad ng hangin hanggang sa tuluyang maglaho. Kasunod nun, nawala na ng malay yung pasyenteng ginagamot ni Lolo. Nakalupay pa yung ulo niya habang nakayuko at pawis na pawis ang buo niyang katawan. Tapos inutusan ni Lolo yung mga kalalakihan doon, nakalagan yung lalaki. Sumunod naman sila. Matapos yun, nanatiling tulog lang siya. At ayon kay Lolo, maayos na raw ang lagay nito dahil napalayas na niya yung engkanto na sumanib sa lalaki. Isa lamang yun sa mga nasaksihan ko sa mga panggagamot ni Lolo nung bata pa ako. Mayroon pang isang pagkakataon. Sa bahay naman namin yun nangyari. May mag-asawang nagpunta sa amin noon. Sa pagkakatanda ko, 9:00 na yun ng gabi. Matutulog na nga sana kami nang marinig namin yung pagtawag ng babae sa pangalan ni Lolo. Parang boses na nag-aalala, humihingi ng tulong. Agad naman silang pinagbuksan ni nanay ng pinto at tinanong kung anong kailangan nila. Nakaupo kami noon ng kapatid ko na si Mona sa mahabang upuan na nasa sala, habang tahimik na pinakikinggan ang kanilang pag-uusap. Nang sinabi ng mag-asawa ang pakay nila, ayaw na sana silang patuloyin ni nanay dahil ayon dito, gabi na raw at matutulog na kami. Pero nang matanaw ni Lolo yung batang babae na kasama ng mag-asawa, bigla siya nagsalita habang nakatingin sa kanila
at sinabing patuloyin yung mga bisita namin. Wala nang nagawa si nanay noon kundi ang papasukin yung mga tao. Saglit na bumaling sa aming dalawa si Lolo at sinenyasan na pumasok kami sa kwarto. Agad naman kaming sumunod ng aking kapatid at niyaya siya na pumasok sa silid nila nanay kung saan ay doon din kami natutulog na dalawa. Matapos ay tahimik kaming nakikiramdam sa mga susunod na mangyayari. Pero dahil interesado ako makita ang mga magaganap, nagtungo ako sa pintuan at binuksan yun ng bahagya para masilip ko ang nangyayari sa sala. Pinipigilan pa nga ako ni Mona noon pero hindi ko na siya pinansin. Nakita kong pinaupo ni Lolo sa upuan yung bata. Tinitigan niya ito sa mga mata. Tapos sinabi na baliktad raw ang refleksyon niya sa mga mata nito. Nanlaki naman ang mga mata ko at nakita kong kinilabutan din yung nanay ng bata bago nag-aalalang napatingin kay Lolo at nagtanong kung ano ang dahilan. Sumagot naman si Lolo at sinabi na nakukursanadahan daw ng isang engkanto yung batang anak nila. Mas lalong nakadama ng takot ang mag-asawa. Maya-maya, kinuha ni Lolo sa maliit niyang bag yung langis na kulay tanso. Ipinahid sa bunbunan ng bata. At hindi ko inaasahan yung kasunod na nangyari. Biglang naging marahas yung bata. Naging agresibo at parang galit na kinagat yung kamay ni Lolo. Pero nung dumampi yung labi niya sa palad nito, biglang may lumabas na usok sa kamay ni Lolo at parang napaso yung bata. Iyak siya ng iyak na waring nasaktan. Agad naman siyang hinawakan ng mga magulang at ikinandong. Pero ang sabi ni Lolo, hayaan lang ito at huwag silang lalapit dahil hindi raw alam ng bata ang kanyang ginagawa. Nagtataka man, muli nilang binitawan ng anak at ibinigay kay Lolo. Parang wala namang anumang sakit na nararamdaman ng lolo namin mula sa kagat ng bata. Siguro ay dahil hindi nito tuluyang naibaon ang mga ngipin niya dahil nga sa pakiramdam na napaso ito. Pero nang muling hawakan ni Lolo yung bata, doon na nagsimula ang mas nakakatakot na eksena na hindi ko makakalimutan. Biglang nagwala ang bata habang sumisigaw. Pero hindi siya makagalaw dahil mabilis na itinaas ng lolo ko yung kanang kamay niya na may suot na singsing na may batong kulay asul. Nagsitayuan yung mga buhok ng bata sa ulo kahit wala namang malakas na hangin noon. Tapos yung mukha niya ay parang nagkaroon ng mga ugat ng puno. At yung mata niya, puro itim na lang yung nakikita at halos nakaluwa na ang mga yon. Nang bumaling ako sa kapatid ko, nakita kong nagtalokbong siya ng kumot habang may nakapatong na unan sa kanyang mga tenga. Patuloy ako nakasilip sa bahagyang nakabukas na pinto at kitang-kita ko ang mga pangyayari. Halos maganda ihi ako noon sa takot, ngunit tila ba normal na lang kina nanay at tatay ang lahat ng kanilang nasasaksihan. Para bang sanay na silang makakita ng ganong eksena. Matapos nun, nakita kong sumenya si Lolo kay nanay. Inabot naman ni nanay sa kanya ang isang tila kulay itim na kandila at sinindihan yon ni Lolo bago sunod-sunod na nagsalita ng mga wika na hindi ko maintindihan. Agad na nangisay ang bata. Bumagsak sa sahig habang patuloy na nanginginig ang buong katawan. Gusto sana siyang lapitan ng mga nag-aalalang magulang pero pinigilan sila ni Lolo. Kaya wala na silang nagawa kundi ang panoorin na lamang ang ritual na ginagawa sa anak nila. Halos ilang minuto ang lumipas na nasa ganong tagpo ang pangyayari bago tumigil ang bata sa pangingisay at nawala ng malay. Agad na nilapitan siya ni Lolo kasabay na pag-ihip sa apoy ng kandilang hawak nito bago bumaling sa mga magulang ng bata at nagsalita habang nakangiti. Ligtas na ang anak ninyo. Napaalis ko na ang engkantong gumagambala sa kanya. Huwag kayong mag-alala, hindi na yun babalik kahit kailan. Basta palagi lamang kayo magdarasal at ipainom sa kanya ang mga halamang gamot na ibibigay ko sa inyo mamaya bago kayo umuwi. Nagpasalamat naman ang mag-asawa.
at mahinahon na sinabihan ni Lolo na umuwi na. Dapat daw, bago sumapit ang hating gabi, nasa bahay na sila. Nagmamadali namang kumilos ang dalawa habang iniaabot ni nanay sa kanila ang halamang gamot na kailangang ipainom sa bata. Bago lumabas ng bahay, nag-abot sila ng pera ngunit tinanggihan yon ni Lolo. Habang lumalaki ako, ay ganoong mga pangyayari ang madalas kong masaksihan. Nung una ay gusto kong masanay na maging normal na lamang sa akin ang lahat katulad nila nanay at ni tatay. Pero kahit anong gawin ko, madalas ay nababalot pa rin ako ng takot at kilabot sa tuwing makikitang nakikipagtunggali si Lolo sa mga masasama at hindi nakikitang nilalang. Lumipas ang maraming taon hanggang sa umidad na nga ako ng 19 at si Mona naman ay 17. Nagpasya ang mga magulang namin na doon na manirahan sa Surigao del Sur dahil namatay na raw ang mga magulang ni tatay at sa kanya na ipapamana ang bahay at ang lupang taniman nila ng mga kakao. Mayroon namang nag-iisang kapatid si tatay na si Tito Willie, pero may asawa na rin ito at tila hindi na interesado sa pamana ng kanilang mga magulang. Nakatira na rin ito sa malayong bahagi ng Surigao. At para nga po pala sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang kakao, yun po yung puno na ginagawang tabliya ang mga bunga. Para siyang tsokolate matapos dumaan sa mga tamang proseso. Madalas na ihalo sa champurado o kaya naman ay iniinom na parang kape. At ayun nga, balik tayo sa kwento ko. Nagpaalam naman sila nanay ng maayos kay Lolo at naunawaan naman yon ng matanda. Kaya naiwan na siya sa bahay kasama si Tita Shoni na siyang pinakapanganay sa mga kapatid nila nanay at matandang dalaga. Mula nga sa Agusan del Sur, bumiyahe kami mag-anak patungong Surigao hanggang sa namalayan ko na lamang na naroon na kami makalipas ang isang araw. Nang makarating sa bahay ng mga magulang ni tatay, agad naming binisita ang taniman ng mga puno ng kakao. Napakarami pala nun. Mabilis na napagplanuhan ni tatay na gawin yung negosyo ng mga tableya. Madali lang kasi yon at hindi na magpo-provide pa ng mga maraming kasangkapan para sa pagpoproseso. Kinakailangan lang ng iba yung tiyaga at buong atensyon. Nang mga panahon na yun kasi ay sobrang mabenta ang tableya sa lugar nila. At yun na nga ang naging kabuhayan ng buong pamilya namin nang lumipat kami ron. Ang buong akala ko makakatakas na ako sa mga kababalaghan nang makalipat na kami ng lugar. Pero nagulat ako nang isang araw ay nabalitaan namin na laganap rin pala sa lugar na yon ang mga kwento tungkol sa mga engkanto, maligno at mga aswang. Nung unay tinatawanan ko lamang ang tungkol doon dahil pilit kong paniwalain ang sarili na hindi totoo ang mga yon sa ibang lugar. Nang minsang nagawi ako sa tindahan para bumili ng asukal, narinig ko ang kwentuhan ng mga kapitbahay namin tungkol sa mga engkanto raw na nananahan sa mga talon, ilog at mga kakahuyan na malapit doon. Mula noon, nanumbalik ang paniniwala ko at naalala ang mga kakatuwang pangyayari noong kasama pa ako ni Lolo noon sa lugar na inalisan namin. Makalipas ang 3 buwan namin sa bagong tirahan, ay naging maayos naman ang lahat. Nagkaroon na rin kami ng mga kakilala at mga kaibigan na siyang madalas naming nakakakwentuhan. At dahil biglang nawala ang usap-usapan tungkol sa mga engkanto, ay dagli naming nakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Nakilala rin namin ang tanyag sa lugar na si Aling Leonor, isa ring albularya na tanging pinupuntahan ng mga tao ron sa tuwing may kakatuwang nangyayari sa kanila. Isang araw, nabasag ang katahimikan ng baryo nang magkagulo ang lahat at isa-isang nagsitakbuhan ng mga tao patungo sa bahay ng isa naming kapitbahay. Sa labis na pagtataka, nakiusisa na rin kami ni Mona at magkasamang nagtungo sa bahay kung saan nagaganap ang kaguluhan. At nang naroon na kami, nalaman namin na sinasapian pala si Ate Minerva
ang dalagang anak ng kapitbahay namin na si Ate Digna. Kitang-kita namin kung paano ito nagwawala habang mahigpit na hawak-hawak ng ilang mga kalalakihan. Bigla ay muling bumalik sa alaala ko ang mga naranasan ko nung kasama ang lolo namin. Para bang nauulit lang ang mga pangyayari. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Aling Leonor. May bitbit itong maliit at lumang bayong na may kung ano-anong lumang letra na nakapinta sa balat. Agad niyang ginamot si Ate Minerva at halos 1 oras matapos ang ritual na kanyang ginawa ay tila parang walang anumang pagbabago sa katawan nito. Nakita ko na parang mas lumalakas pa si Ate Minerva habang nagwawala at bumibigkas ng mga salitang panlalapastangan sa Diyos at dinuduraan ng mga tao sa kanyang harapan. Habang nasa tabi ko si Mona ay napakapit siya na mahigpit sa aking braso. Naramdaman kong panginginig ng katawan niya dahil sa labis na takot. Maya-maya, binulungan niya ako na umuwi na. Pero dahil gusto ko pang makita ang magiging resulta ng panggagamot ni Aling Leonor, sinabi ko sa kapatid ko na maghintay pa kami ng ilang minuto. Wala nang nagawa si Mona kundi ang itago na lamang ang kanyang mga mata at sumandal sa aking balikat. Ngunit, makalipas muli ang 30 minuto, nakita namin na parang sumusuko na si Aling Leonor dahil kitang-kita namin na parang nanghihina na ito at pawis na sa sobrang pagod. Maya-maya nga, nagsalita ang matanda. Hindi ko kayang paalisin ang masamang elemento sa katawan ni Minerva, Digna. Napakalakas niya at ayaw magpatinag. Isang engkanto na nagkakagusto sa kanya ang nasa loob ng katawan niya at nais na kunin ang kanyang kaluluwa. Tila nawawalan ng pag-asang napatingin naman si Ate Digna kay Aling Leonor bago nanlulumong nagtanong. Wala ka na bang ibang magagawa, Aling Leonor? Ang anak ko na lang ang tanging natitira sa akin. Dahil wala na ang aking asawa. At hindi ko yata kakayanin kung pati si Minerva ay mawawala rin. Saglit na napayuko ang matandang albularya bago napapailing at muling bumaling kay Ate Digna tsaka nagsalita. Ikinalulungkot ko, Digna, pero limitado lamang ang aking kakayahan. Hindi ko kaya ang kalaban natin. Labis siyang malakas kumpara sa akin. Kung may mahahanap kayo ng mas mahusay sa akin at kayang paalisin ang engkanto sa katawan ng anak mo, maaari kayong lumapit sa kanya. Huling wika ng matanda bago malungkot na tinalikuran si Ate Digna at lumabas ng bahay. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga taong naroon at nakikiusisa. Ano na raw kaya ang mangyayari ngayong si Aling Leonor na mismo ang sumuko sa kanyang kalaban? Sino na magtatanggol sa kanila laban sa mga masasamang elemento sakaling sa kanila naman mangyari ang naranasan ni Ate Minerva? Ang mga tanong na yon ang mabilis na nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao doon sa loob ng bahay ni na Ate Digna ng mga sandaling yon. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na tuluyan ng binawian ng buhay ang anak ni Ate Digna. Ayon sa mga matatanda, baka raw tuluyan na itong kinuha ng engkanto na nagkakagusto rito. At sa araw ng kanyang libing, isang panibagong kakatuwang pangyayari ang aming nasaksihan at nagpakilabot sa mga tao sa baryo. Magkakasabay kaming naglalakad noon habang nakasunod sa sasakyan na kinalalagyan ng kabaong ni Ate Minerva. Bigla ay isang ale ang narinig naming pasigaw na nagsalita. At para bang nag-iibang itsura nito. Nang usisain namin ni Nanay ang sinasabi ng ale, kitang-kita ko kung paanong tila mayroon ngang tumatagas na tubig sa katawan ng bangkay habang nasa loob yon ng ataul. At mas ikinagulat ko pa ay nang makitang unti-unting nagbago ang katawan nito at biglang naging sanga ng puno ng talisay ang mga binti at braso. Hanggang sa tuluyan ng naging mistulang durog na lupa ang muka ng naturang bangkay. Hinila ko ni Nanay palayo at maging siya ay hindi rin makapaniwala. Nagsimulang magsigawan ng mga tao na nakikipaglibing at nagkanya-kanya ng takbo palayo.
Hinihingal silang huminto sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada at pansamantalang nahinto ang marcha ng libing. Ngunit nagpatuloy sa pag-aandar ang sasakyan dahil ayon sa narinig kong sabi ng mga matatandang naroon, bawal raw ihinto ang sasakyan ng ataul sa oras na hinahatid na ito sa huling hantungan. Ay, Diyos ko, ano na ba nangyayari sa lugar natin na to, Gabo? Nakakakilabot ang mga nagaganap. Hindi ko na alam kung anong kababalaghan ang nababalot dito. Nay, Tay, ano po bang nangyayari? Bakit huminto tayo dito? At bakit nagsitakbuhan yung mga tao? Hindi na po ba matutuloy yung libing? May hindi maganda nangyayari sa lugar natin, Mona anak. At alam namin ng nanay ninyo na hindi na kayong mga bata ng Kuya Jaymar mo. Kaya intindihin na lamang sana ninyong mga nakikita ninyo, ha? Turan naman ni tatay habang nakatingin sa aming magkapatid. Wala na akong nagawa pa noon kundi ang pilitin ng sarili ko na maniwala at isipin na normal lamang ang lahat. Hanggang sa maya-maya, nakita kong papalapit sa amin si Aling Leonor. Nang nasa harapan na namin siya, ay meron siyang sinabi. Makikipaglibing pa rin kayo? Bakit pa? Ano, magluluksa kayo sa isang puno ng talisay? Maniwala kayo sa akin, Nelly at Gabo. Hindi na si Minerva ang laman ng kabaong na yon. Nakuha na siya ng engkanto na nagkakagusto sa kanya at dinala na siya nito sa kaharian nila para maging kabiyak habang buhay. Natatawang turan ni Aling Leonor na tila nawawala sa sarili bago dahan-dahang paatras na naglalakad palayo habang nakatitig pa rin sa amin. Sa totoo lang, kinilabutan ako noon sa mga sinabi ni Aling Leonor. Para bang tumagos sa mga buto ko ang bawat salitang binitawan niya. Hindi ako nakakibo habang iniisa-isa sa isip ko ang mga pangyayari kung paano nagawang makuha ng isang engkanto ang kaluluwa ng isang normal na taong tagalupa. Kahit kasi may mga ideya na ako tungkol sa mga engkanto dahil sa karanasan kay Lolo, ay hindi pa rin ako makapaniwala na papwede palang makuha ng ganung nilalang ang kaluluwa ng tao at tuluyan na itong isama para palitan ang katawan ng isang punong kahoy. Makalipas ang ilang buwan, sumapit ang ika-20 taon ng aking kaarawan at nagulat ako nang biglang dumating sina Lolo Tiago at Tita Shoni sa bahay. Tinawagan pala sila ni nanay at tatay para imbitahan sa birthday ko at makasama namin. Sobrang pinahalagahan ko ang pagpunta nilang yon dahil batid ko na hindi malapit ang Agusan del Sur patungo sa Surigao para lang puntahan kami. Matapos ang kainan, nakatuwaan nila tatay na ipasyal sa taniman ng kakao si Lolo Tiago at si Tita Shoni. Tuwang-tuwa naman silang sumama, kaya magkakasabay kaming nagtungo sa naturang taniman ni tatay. Ngunit, nang nasa bungad pa lang kami ng lugar, ay biglang napahinto ang aming lolo. Tumingala siya at nag-antanda bago umusal ng salita na hindi namin maintindihan. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya ang lahat at tila batid na nila ang ginagawa nito. Sa isip ko, binabasbasa ni Lolo ang lugar dahil yun ang unang beses na nakarating siya roon. Pero bukod sa ideyang yon, isang nakakagulat na katotohanan ang nalaman namin nang magsalita ito matapos naming tuluyang makalapit sa gitna ng taniman. Wag na wag ninyong gagalawin o sisirain ang bahaging ito ng inyong taniwan, Nelly. Gabo, may nararamdaman ako mabigat na enerhiya na bumabalot dito at nakatitiyak ako na kapag nagambala ninyo nakatira ay hindi nyo nanaisin ang inyong sasapitin. Po, ano pong ibig nyo sabihin, Tay? Paano naman namin makukuha mga bunga niyan kung hindi namin gagalawin? Plano pa naman sana ni Gabo na gawing negosyo ng mga tableya yung mga bunga ng kakao. Kayo lamang ng pamilya mo ang maaaring makialam sa lahat ng nariyan. Pero hindi ninyo pwedeng ipagkatiwala at hayaan na may ibang tao makapasok dito. Hindi sila pinahihintulutan ng nagbabantay. Muling turan ni Lolo, kasunod ng paghawak niya sa itim na pendant ng kwintas na suot. Hinipan niya yon at muling iginala ang tingin sa paligid.
Hindi naman nakatiis si tatay, kaya siya naman ang nagtanong. Tay, ano po bang ibig ninyong sabihin na may nagbabantay dito sa taniman? Sino? O ano? Nako, ito namang si Gabo, hindi na nasanay kay tatay. Alam mo naman ito kung ano-anong nakikita. Pero sa totoo lang, Nelly, iba rin talaga ang pakiramdam ko sa lugar na ito eh. Nagkatinginan kami ni Mona matapos marinig ang sinabing yon ng aming tiyahin. Nakita kong napahaplos sa balikat niya ang aking kapatid na tila ba bigla siyang niyakap ng malamig na hangin. Maya-maya, narinig kong sumagot si Lolo. Isang nilalang na hindi katulad natin, hindi nakikita at hindi maaaring biruin o lapastanganin. Hindi siya madaling kalaban at buhay ang nais niyang hinging kapalit para sa sino mang magwawalang respeto sa kanyang katahimikan. Ay, buti naman at pwede pa rin pala naming kunin ang mga bunga ng nakatanim dito. Akala ko kasi pati yun ay bawal ng pakinabangan. Malapit na kasi ang buwan ng Mayo. Mula Mayo hanggang Oktubre kasi ang anihan ng mga bunga ng kakao dito, Tay. Maraming mga taga-bayan at mismong taga dito sa lugar namin ang planong bumili ng mga bunga. Dahil kami lang ang may ganitong pataniman dito. Hayaan na lang natin kung sino man yung mga bantay na yan. Mabuti nga yun para may tagapangalaga ng mga puno dito. Pero palagi ninyong tatandaan, anumang masasamang elemento ang nananahan dito sa mundo, wala pa ring tatalo sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Makahulugang turan ni Lolo bago nagyaya ng umuwi sa bahay. Kinabukasan, bago umuwi, nakita kong may inabot si Lolo kay tatay. Parang kwintasyon na may pahabang pendant. Nang tanungin siya ni tatay kung ano ang bagay na yon, saka siya nagpaliwanag. Ito ang dilang ginto. Pinatuyong dila ng dilaw na butiki at inorasyonan ng 7 beses sa kabilugan ng buwan at ibinabad sa banal na langis sa loob ng 7 gabi ng tag-ulan. Makakatulong ito para hindi basta-basta malapitan ang pamilya mo ng mga masasamang elemento. Iwasan mo mabasa o mapaglaruan at magamit sa walang kabuluhang bagay. Nakita kong natuwa si tatay matapos tanggapin ang naturang kwintas. Nagpasalamat din naman si nanay sa kanya at sinenyasan kami ni Mona para lumapit. Muli niya akong binati para sa aking kaarawan at ganon din si Tita Shoni. Pinagbilinan niya kami na mag-iingat at muling bumalik sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Kasunod nun, masaya na silang nagpaalam ng aking tiyahin. Nang kami-kami na lamang sa bahay, hindi napigilan ni Mona ang magtanong dahil sa mga narinig niyang sinabi ng lolo namin tungkol sa taniman at sa kwintas na ibinigay nito kay tatay. Nakaupo kami nun at magkakatabi sa mahabang upuan habang nagpapahinga. Tay, Nay, totoo po ba yung sinasabi ni Lolo sa atin kahapon tungkol dun sa taniman? Kung totoo man yun, nakakatakot naman. Ang sarap pa naman sanang mamasyal doon lalo na sa umaga pag sikat ng araw. Anak, totoo man o hindi yung sinabi ng lolo nyo, ang mahalaga, irespeto pa rin natin yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Isa pa, wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Di ba kilala naman natin si Lolo simula pa nung mga bata tayo? Alam natin noon pa na mayroon talaga siyang kaalaman tungkol sa mga ganoong nilikha ng ilalim ng lupa. Tsaka di ba, madalas niya akong kasama noon sa panggagamot at marami na ako nakitang kababalaghan na nagpapatunay na totoong mga engkanto. Hay nako Kuya Jaymar, mabuti na lang talaga at ikaw yung palaging kasama nun ni Lolo. Dahil kung nagkataon na ako yun, baka bata pa akong inatake sa puso. Pabirong turan naman niya na sinabayan pa ng pagtawa. Nagtapos sa masayang tawanan ng usapan namin na yon bago ipinasya nila nanay na magpahinga. Kami naman ng aking kapatid ay nagkasundo na maglaro na lang muna ng sungka na siyang tanging libangan namin noon sa bahay. Sumapit ang buwan ng Mayo. Nagsimula na noon ang unti-unting paglago ng mga bunga ng puno ng kakao. Halos araw-araw, may mga nagpupunta sa bahay para kausapin si tatay at kontratahin siya para bumili ng mga bunga nun. Maging ang mga tao sa bayan ay
naging mamimili niya. At sa mga buwan na yon hanggang Oktubre, naging abala ang buong pamilya namin dahil bukod sa pagbebenta ng mga bunga, nagsimula na rin kaming gumawa at magproseso ng mga tableya para sa aming negosyo. Isang araw, mayroong ginang na nais bilhin ng mga bunga na nasa lugar na ipinagbabawal noon ni Lolo Tiago. Nakita raw kasi ng babae na mas maganda at malulusog ang mga bunga ng mga yon kumpara sa ibang mga puno doon. Pero magalang itong kinausap ni tatay at pinaliwanag na inilalaan niya yon para sa sarili naming negosyong paggawa ng mga tableya. Naunawaan naman yon ng babae at hindi na nagpumilit pa. Matapos ang nakakapagod at abalang araw, maaga kami nagpahinga ng gabing yon. Ngunit, kinabukasan, nagulat ang buong baryo dahil sa isang pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Kasalukuyan kami nag-aalmusal noon nang marinig namin ang sigaw ng pamilyar na boses ng isang babae na nagmumula sa labas at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Kuya Marlo, ang isa sa mga kapitbahay namin na taga-deliver ng bunga ng kakao sa bayan, at ang babaeng sumisigaw ay ang nanay nito. Dahil sa ingay, sabay-sabay kaming lumabas upang usisain kung ano ang tunay na nangyayari. At doon, nalaman namin na may kakaibang nangyayari raw kay Kuya Marlo. Natataranta siyang nagpasama sa amin sa bahay para tulungan sa kung anong dapat gawin. Kasama si nanay at si Mona, nagmamadali naman kaming sumama patungo sa bahay nila, habang si tatay naman ay naiwan sa bahay upang magbantay doon. Nang naroon na kami sa bahay nila Kuya Marlo, nakita namin ang nakakapagtaka, ngunit nakakakilabot na itsura nito. Naninigas ang buong katawan, hindi makapagsalita, hindi makagalaw, at para bang may nakikita na kung ano sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang albularyong si Aling Leonor. Agad niyang nilapitan si Kuya Marlo upang matingnan at gamutin. Maya-maya, tinanong nito ang lalaki kung meron daw ba itong inuwi sa bahay na kahit anong bagay na mula sa labas. At dahil nga hindi makapagsalita, pilit na iginalaw ni Kuya Marlo ang naninigas na kamay at tinuro sa direksyon ng ilalim ng papag na tinutulugan niya. Dali-daling inapuhap ni Aling Leonor kung ano ang maaari niyang makita doon. Nang makita ang isang kulay dilaw na supot, kinuha niya yon at binuksan. Tumambad sa paningin namin ang mga nabubulok at mababahong bunga ng mga kakao. Nagulat at nagkatinginan kaming tatlo nila nanay. Takang-taka kami kung bakit mayroon siyang bunga ng mga yon at kailangan pa niyang itago sa ilalim ng kanyang hinihigaan. Inilagay yon ni Aling Leonor sa sahig, tsaka dinasalan ng kung anong orasyon. At sa laking gulat ng lahat ng taong naroon, biglang naging bato, nakahalintulad ng mga uling, ang mga bulok na kakao. Muli ay inorasyonan ng albularyang naging uling na bunga ng kakao at tinurog yon gamit ang anting-anting na bato balani. Nang lubusang madurog at maging parang mga pulbos, tinipon niya yon at nilagay sa kulay itim na tela. Matapos, binuhol niya yon at isinilid sa dala niyang tila maliit na banga at hugis estatwang halimaw na kinuha niya mula sa dalang bayong. Nang makauwi, ay naging palaisipan sa amin ang mga nangyari at kung saan kinuha ni Kuya Marlo ang mga bunga ng kakao. Ikinuwento namin kay tatay ang lahat ng aming nasaksihan at siya man ay hindi rin makapaniwala, ngunit aminado na nakakadama rin ng takot at labis na pangamba. Kinabukasan, isang malungkot na balita ang kumalat sa baryo. Nabalitaan namin na tuluyan na ring binawian ng buhay si Kuya Marlo. Nakita na lang daw siya ng ina sa loob ng kwarto na matigas ang buong katawan habang nakanganga at labas ang dila. Nakadilat din ang mga mata nito na parang pinilit puwersahin sa ganong posisyon. Ipinatawag nila si Aling Leonor at tinanong ito ng nanay ni Kuya Marlo kung anong nangyari at matapos niyang gamutin ng lalaki ay nauwi pa rin ito sa pagkamatay. Sumagot naman ang matanda at sinabi na nahuli na raw siya
At hindi na niya nagawang iligtas si Kuya Marlo dahil tuluyan ang nakuha ng engkanto ang kaluluwa nito bilang kapalit sa mga kinuha nitong mga bunga ng kakao. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming muling bumalik sa taniman upang suriin kung meron na muling bunga ang mga yon. Ngunit, laking gulat namin nang makitang sira na ang harang sa bandang lugar kung saan ipinagbawal ni Lolo Tiago na pasukin at pakialaman ng ibang mga tao. Para bang may kung sinong sadyang sumira nun at pumasok sa loob ng bahaging yon ng lugar. Bigla naming naalala ang mga bunga ng kakao na nakita sa ilalim ng papag ni Kuya Marlo. Ibig sabihin, doon niya kinuha sa puno ng taniman namin ang mga naturang bunga. Bigla kaming kinilabutan lahat. Agad naming naalala ang sinabi ng aming lolo na hindi maaaring pakialaman ang lugar na yon ng ibang tao maliban sa amin. Ngunit, dahil sa nagdudumilat na katotohanan, nagpasya kaming lahat na magsawalang kibo na lang at ilihim ang hiwagang nababalot sa taniman ng mga magulang ni tatay. Lumipas ang mga araw, linggo at isang buwan. Naging maayos naman ang pamumuhay sa baryo at halos nakakakalimot na ang lahat sa malagim na nangyari kay Kuya Marlo. Bagamat sariwa pa yon sa amin, pinilit na lang rin naming umusad at maging abala sa aming negosyo. Isang araw, nakatanggap ng tawag si tatay mula sa kaisa-isang kapatid niya na si Tito Willie. At ang sabi niya, hiniwalayan na raw siya ng kinakasama dahil natuklasan ng babae na baog pala si Tito. Kaya pala hindi pa rin sila magkaanak kahit matagal na silang nagsasama ay dahil siya pala ang may diferensya. Sinabi rin ito na kung maaari doon na siya titira sa amin pagbalik niya sa bahay. At dahil kapatid naman siya ni tatay at bahay naman ng mga magulang nila ang tinitirhan namin, pumayag ang aming ama na doon na patirahin ng kanyang kapatid. Kinabukasan nga, nagulat na lang kami na naroon na agad si Tito Willie. Masaya siyang bumati sa aming lahat habang abala kami noon sa paggawa ng mga pangnegosyong tableya. Jmar, ikaw na ba yan? Ang laki mo na! Nako, sigurado kayang-kaya mong buhatin yung mga gamit ko sa labas. Pakikuha naman. Pagod na kasi ako sa haba ng biyahe. Sige na, sayang naman yung laki ng katawan mo kung patamad-tamad ka. Utos niya sa akin na may halong pangiinsulto. Bagamat nagulat sa mga tinuran, ay wala na akong nagawa noon kung hindi ang sundin ang inutos niya. Ayaw ko kasing magmukhang walang galang dahil ayaw kong isipin ito na mali ang pagpapalaki sa akin ng aming mga magulang. Nang makapasok, saglit siyang bumati kina nanay at tatay. Ngunit agad siyang nagdiretso sa kusina upang magkalkal ng mga maaaring makain doon. Kasunod nun, nagbukas siya ng ref at nanlaki ang mga mata nang makitang puno yun ng laman. Wow! Daming laman ah! Sinasabi ko na nga hindi ako nagkamali ng bahay na pinuntahan. Siguradong hindi ako magugutom kahit ilang buwan pa akong hindi magtrabaho dito. Ano, Kuya Gabo? Tama ba ako? Nang sulyapan ko sila nanay, ay kitang-kita ko ang dismayadong mukha nila. Samantalang si Mona naman ay parang takang-taka at naguguluhan sa mga nangyayari. Ngunit ang labis na ikinagulat namin ay na magsindi ito ng sigarilyo sa loob ng bahay na parabang hindi inisip kung sino ang makakalanghap ng usok nun. Teka, sandali lang, Willie. Pwede bang sa labas ka naman ni Garillo? Nakita mo naman na may ginagawa kami dito. Baka mga may usok pa tong mga pangnegosyo namin. Masira pa kami sa customer. Tsaka baka malanghap yan ng mga bata at ng asawa ko. Hindi maganda sa kalusugan yan. Nakita ko ang biglang pagsimangot ng mukha ni Tito Willie bago muling naghit-hit buga ng sigarilyo at galit na nagsalita habang nakapamaywang. Hoy, Kuya Gabo! Baka nakakalimutan mo. Bahay to ng mga magulang natin. Ibig sabihin, bahay ko rin to. Kaya pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Sasagot pa sana noon si tatay para salungatin ang sinabi nito.
Pero muli na naman siyang nagsalita habang patawa-tawa pa. Pero huwag kayong mag-alala dahil unang araw ko pa lang naman ngayon, kaya pagbibigyan ko kayo. Bati-bati na muna tayo. Ayos ba, kuya? Nang uuyam na wika nito bago pinatay ang baga ng sigarilyo gamit ng kanyang dila at tumawa ng malakas. Ang akala namin magiging maayos ang pagtira ni Tito Willie sa bahay namin. Ngunit ang mga sumunod na araw ay puro pag-iinom at pagbibisyo lamang ang ginagawa niya sa bahay. Matapos ay iiwanan niya mga kalat at hinahayaan na kami ni Mona ang magligpit na mga yon. Halos isang buwan na ganun ang naging routine niya sa bahay. Kaya isang araw, galit siyang pinagsabihan ni tatay at sinabi na kung magpapatuloy siya sa ganong gawain, kami na mismo ang aalis at iiwanan siya. Dahil takot na mag-isa sa buhay, nagpakatino ang aming tiyuhin at agad na nagbago matapos magsisi sa mga nagawa niyang mga kalokohan. Masyado lang daw siyang na-depress at nawala ng direksyon ng buhay simula nang iwanan siya ng asawa. Naunawaan naman siya ng aming ama at ni nanay. Kaya nagpa siyang mga ito na gawin na lamang siyang katuwang sa aming negosyo. Nang sa ganun ay may magawa itong iba at para na rin malibang siya at tuluyang makalimot mula sa sakit ng pag-iwan sa kanyang kinakasama. Isang araw, isinama namin siya patungo sa taniman upang ipasyal sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit nang naroon na kami, tila masyado siyang natuwa nang makita ang mga magagandang bunga na nagsisimula ng magsilakihan. Hindi niya napigilan ng sarili na pitasin ang ilan sa mga yon na parang isang inosenteng bata. Nagalit sa kanya si tatay at sinita siya. Pero sa gulat namin, nagalit rin siya dito at sinigawan niya ito tsaka sinabihang mayabang at mataas ang ere. Habang nasa may init silang pagsasagutan, nagulat kaming lahat nang biglang parang may kung anong malakas na bagay ang humampas sa dibdib ni Tito Willie na nagpatilapon sa kanya sa kabilang panig ng lugar. Lahat kami ay hindi nakagalaw at nanlaki ang mga mata dahil sa nangyari. Nakita na lang namin na nakahandusay na si Tito sa lapag at parang hirap itong huminga. Patakbo namin siyang nilapitan upang alalayan. Hirap na hirap siyang magsalita at kumilos. Puno rin ng putik at lupa ang buo niyang katawan. Bagay na ipinagtaka namin dahil hindi naman maulan ang mga oras na yon, kaya walang putik ang lupa. Dahil sa nangyari, nagpasya na lamang kaming umuwi habang akay-akay siya ni tatay. Nang nasa bahay na kami, inalis ni tatay ang damit ni Tio Willie para sana palitan yon ng malinis na kasuotan. Pero laking gulat namin nang makita ang isang napakalaking bakat ng kamay sa harapang bahagi ng katawan nito. Halos sakupin na ng buo niyang katawan sa laki. Nagkatinginan kaming lahat at nagtatanong ang mga mata kung anong bagay na yon, ngunit wala isa man sa amin ang makapagsalita. Basta ang alam lang namin noon, hindi yun bakat ng kamay ng isang ordinaryong tao. At dahil sa paniniwalang gawa yun ng hindi mabuting elemento, naisipan nila nanay na ipatawag si Aling Leonor. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarating na nga sa bahay namin ng albularyang matanda. Nasa kusina noon si tatay at nagpapakulo ng tubig para ihanda sa ibibigay na kape kay Aling Leonor, habang kami naman nila nanay at Mona ang sumalubong sa kanya para paupuin sa silya. Ngunit nang lumabas si tatay galing sa kusina at nakita siya ni Aling Leonor, tila ba biglang nasilaw ang matanda at para bang napapaso ang buong katawan nito. Maya-maya, nagduduwal na ito at biglang nanghina. Kahit hirap na hirap sa pagsasalita, nagpaalam ito at sinabing masama ang pakiramdam niya, kaya hindi niya kayang gamutin si Tito Willie ng oras na yon. At dahil nga hindi nagawang tingnan ni Aling Leonor si Tito Willie, tuluyan na ngang nauwi sa pagkakasakit ang kondisyon nito. Hindi siya nakatulog ng buong magdamag dahil sa sakit ng tiyan at ulo. At kahit ano pang gawin nila tatay noon,
bilang paunang lunas, tila wala yung epekto at sa halip, mas lumalala pa ang lagay ng aming tiyuhin. Kinabukasan, napansin namin ang mabilis na paglalim ng mga mata niya at nangingitim ang paligid nun. At sa tuwing kakain ito, para bang wala siyang kabusugan at walang katapusan na parang may kung anong malaking sisidlan sa loob ng kanyang tiyan. Nang sumunod pang araw, mas lumala pa ang lagay niya. Hindi na siya kumakain ng pagkain na inihahain namin sa kanya. Sa halip, naghahanap siya ng kulay itim na kanin at kulay pulang bunga ng saging. Maging tubig, ayaw niya ring inumin, kundi palaging itim na kanin lamang ang bukang bibig na nais niyang ihain namin sa kanya. Nang sumunod na araw naman, kinilabutan kami nang makitang humaba ng husto ang mga braso niya at halos sumayad na yon sa sahig kahit pa nakatayo siya. Inakala nila nanay noon na pangkaraniwang sakit lang yon at magagamot pa kahit nasa bahay lang. Ngunit nang hindi na namin muli pang mahanap si Aling Leonor, doon na nagpasya si nanay tawagan si Lolo Tiago at ibalita dito ang lahat. Agad naman silang nagkausap nito at nagkasundo na kinabukasan din pupunta si Lolo kasama si Tita Shoni. Nang sumunod na araw nga, bago magtanghali, naroon na sina Lolo at Tita Shoni. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Tito Willie habang nakahiga sa katre. Agad siyang naupo sa tabi nito at humingi ng baso sa akin. Dali-dali naman akong kumuha nun at nang iabot sa kanya, nilagyan niya yun ng tubig na galing sa dala niyang bote na sa pagkakatanda ko, yun ay benditado. Kasunod, pinatakan niya yun ng langis na kulay tanso. Yun ang palagi niyang ginagamit kahit pa nung bata ako at kasama niyang manggamot. Segundo lang ang lumipas, nakita naming lahat na gumawa ng hugis ang pinagsamang tubig at langis na nasa baso. Doon ay malinaw na humulma ang imahe na kulay itim na hindi maipaliwanag ang itsura at ang isang hugis babae na may katabaan at tila may mahabang buhok. Saglit na pumikit si Lolo Tiago at maya-maya muling dumilat at nanlalaki ang mga mata na nagsalita. Hindi pangkaraniwan ang aking nakikita. Ang itim na imahe na nakikita ninyo ay ang engkantong naglalaro kay Willie. At ang isang imahe naman na hugis babae ay ang tao na nag-aalaga sa engkantong yan. Nararamdaman kong naririto lamang siya sa lugar ninyo. Isang babaeng mataba, mahaba ang buhok at may kaalaman din sa itim na karunungan. Minsan na siyang nakapasok sa bahay na ito, pero kusa siyang itinaboy ng suot mong kwintas na yan na dilang ginto, Gabo. Ang kwintas na ibinigay ko sa iyo noon. Sa sinabing yon, iisang tao lamang ang agad rumihistro sa utak namin. Nagkatinginan pa kaming lahat bago halos sabay-sabay na isinambit ang pangalan ni Aling Leonor. Base sa paglalarawan ni Lolo Tiago, walang duda na ang matanda nga ang tinutukoy niya na nag-aalaga sa engkanto. Naalala ko rin ang biglang pagsama ng pakiramdam nito nang makita si tatay noon na lumabas mula sa kusina ng araw na gagamutin sana niya si Tito Willie. Marahil nakita nito ang kwintas na suot ni tatay, kaya biglang sumama ang pakiramdam nito at tila sinisilaban na umalis ng bahay. Maya-maya, muling nagsalita si Lolo Tiago sa seryosong tinig. Leonor, baka mo? Tama, siya nga ang babaeng nag-aalaga sa engkantong ito. Matagal na nilang alipin ang isa't isa. Saglit siyang huminto sa pagsasalita bago dinukot sa bulsa ang isang maliit na libretang kulay pula at nagpatuloy sa pagsasalaysay. Ayon sa aking balintataw, pareho nilang alipin ang isa't isa. Matagal nang alipin ng pag-ibig niya kay Leonor ang engkantong yon. Malaki ang pagkakagusto niya sa babae mula pa noong dalaga ito. Pero dahil tinanggihan ni Leonor ang pag-ibig ng engkanto,
nagkaroon sila ng itim na kasunduan. Palalayain siya ng engkanto mula sa nararamdaman niyang pagmamahal, pero ang kapalit ay kailangan mag-alay si Leonor ng mga kaluluwa ng mga taong mortal habang siya ay nabubuhay. At naging alipin siya ng engkantong yon at sinusunod ang kasunduan nila hanggang ngayon. Napanganga kaming lahat sa sinabi niyang yon. Halos hindi kami makapaniwala at napapailing na lamang na nagkatinginan sa isa't isa. Hanggang sa narinig kong nagsalita si Nanay. Diyos ko, kaya pala halos lahat ng ginagamot ni Aling Leonor ay namamatay at hindi na gumaling dahil siya pala mismo ang nag-aalay ng mga kaluluwa ng mga ito para ibigay sa alaga niyang engkanto. Tama ang iyong sinabi, Nelly. At alam niyo ba kung saan namamalagi ang engkantong yon? Doon sa taniman ng puno ng kakao. Doon sa lugar na sinabi ko noon na hindi natin pag-aari at bawal pakialaman. Pero sa pagkakataong ito, kailangan na nating tapusin ang matagal ng lihim na kasamang bumabalot sa lugar na yon. Matapos yon, muling nagsalita si Lolo at sinabing kailangan na nilang kumilos bago pa malaman ni Aling Leonor ang plano nilang pagputol sa sumpa ng engkanto sa kasunduan nila nito. Agad ay niyaya niya kami na puntahan ang lugar, bitbit ang kanyang mga kagamitan. Nagpaiwan naman si Tita Shoni upang magbantay sa hindi makagalaw na si Tito Willie. Nang naroon na, agad na nagsindi si Lolo ng mga pinilas-pilas na dahon ng palaspas, insenso at kamangyan. Naglagay rin siya doon ng 7 patak ng langis. Kasunod, inutusan niya kami na maghawak-hawak ng kamay at pumalibot sa kanya habang siya naman ay nasa gitna namin. Agad naming sinunod ang kanyang sinabi. Magkatabi kami ni Mona habang magkahawak ng kamay. Sa kaliwang panig naman niya, sina Nanay at nasa kanang panig ko naman si Tatay. Pinapikit ni Lolo ang mga mata namin at sinabing wag na wag kaming bibitaw sa isa't isa, ano man na mangyari at kahit ano pang marinig o maramdaman namin. Kahit nginig na nginig ako nun sa labis na takot, nagpatianod na lamang ako sa mga maaaring mangyari. Narinig kong nagsimulang umusal na mga dasal at orasyon si Lolo. Mula sa mahinang bulong hanggang sa unti-unting palakas ng palakas. At maya-maya, kahit nakapikit, nararamdaman ko na parang nakikipagbuno siya sa kung anong nilalang base sa naririnig kong mga impit niyang daing at ungol na tila nasasaktan. Gusto ko na sanang dumilat ng mga sandaling yon, ngunit paulit-ulit niyang sinasambit sa hirap na boses na huwag kaming didilat at huwag na huwag kaming bibitaw sa isa't isa kahit na anong mangyari at kahit ano pang marinig o maramdaman namin. Maya-maya, naramdaman ko na tila yumayanig ang kinatatayuan namin. Naririnig ko na rin ang pigil na pag-iyak ni Mona at ni Nanay. Maging si Tatay, halos pigil na rin ang paghinga. Wala nang sino man nagsasalita sa amin at pawang mga nakikiramdam na lang sa mga nangyayari. Patuloy naming naririnig ang tila pagkalabog sa bawat parte ng katawan ni Lolo. Animoy may sumusuntok sa bawat bahagi nun. Naririnig ko na rin noon ang pag-ubo niya na halatang hirap na hirap sa pakikipagtunggali sa kung anong nilalang. Dahil doon, hindi ko na naiwasang maluha at tuluyang umiyak dahil sa awa kay Lolo. Nagpatuloy sa pagyanig ang lupang kinatatayuan namin. Kasunod ay naramdaman namin na parang may malakas na nag-uuga sa mga puno ng kakao na nasa paligid base sa naririnig kong pagkikiskisan ng mga dahon nun. Ramdam ko ang pamamawis ng mga palad ko habang nakahawak sa kamay ng kapatid kong si Mona. Para bang unti-unti, bibitaw na yon at parang dudulas anumang oras. Kasunod, dumaluyong ang malakas at napakalamig na hangin sa paligid. Nagtaasan ang mga damit namin. Nagliparan ang mga dahon na tumatama sa aming mga muka. Habang patuloy pa rin na umuusal ng impit na dasal si Lolo Tiago at hindi na namin alam kung ano na ang mga nangyayari.
Makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil ang malakas na hangin. Nawala na rin ang pagyanig ng lupa at bigla ay naramdaman namin ang pagbagsak ng kung ano sa lupa. Kasunod ng tila hirap na boses ni Lolo habang nagsasalita. Nanatili kaming nakapikit habang pinakikinggan ang kanyang sinasabi. Nagawa natin! Tapos na ang laban. Sa wakas ay natuldukan na rin ang kasamaan ng Engkanto at ni Leonor. Sa puntong yon, sabay-sabay na kaming nagdilat ng mga mata. Nakita namin ang nakadapang si Lolo Tiago sa lupa. Halos madurog ang puso ko nang makita ang tila pagal at payat niyang katawan. Agad siyang inalalayan ni tatay para ibangon. Kinandong siya nito habang nakaupo sa lupa. Naiiyak na niyakap naman siya ni nanay. Nang makita kong umiiyak na si Mona sa aking tabi, agad ko siyang niyakap at tinanong kung ayos lang siya. Ngumiti naman ito at tumango. Kasunod, hinila ko siya para lumapit kina nanay at nakisali na rin sa yakapan ng mga ito. Maya-maya, nakita namin na isa-isang nagsibagsakan ng mga bunga ng kakao sa paligid namin. At nang nasa lupa ng mga yon, nakita ko na agad yung nangabulok at nagdulot ng masangsang na amoy. Nang makabawi, muling nagsalita si Lolo. Ngunit sa pagkakataong yon, masigla na ito at tila walang nangyari. Yan ang hudyat na tuluyan ng naputol ang sumpa ng kasunduan ni Leonor at ng alaga niyang Engkanto. Sa mga oras na ito, tuluyan na siyang isinama noon sa kanyang kaharian at nakatitiyak ako na hinding-hindi na sila muli pa makakabalik dito sa mundo ng mga tao. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyong ginawa ninyo, Tatay Tiago. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hindi ko malalaman na nababalot pala ng kasamaan ang tanimang ito ng aking mga magulang. Mula ngayon, ititigil ko ng lahat ng ito. Pagagawan ko na lamang dito ng maliit na talipapa kung saan ay mura ang mga bilihin para sa mga taga-baryo. Maya-maya, narinig namin ang masayang boses ni Tita Shoni na tumatawag sa mga pangalan namin. Kasama niya si Tito Willie na tila nagdahilan lang at walang kung anong nangyari. Malakas nang muli ang pangangatawan nito at muling nanumbalik ang sigla. Nang magkakaharap na kami, naiiyak na humingi ng tawad si Tito Willie kay tatay at taos puso siyang nagpasalamat kay Lolo Tiago. Nangako rin siya na magiging mabuting tao at aayusin ang sarili upang maging handa sakaling meron muling dumating na bagong babae na makakasama niya. Nang marinig yon, biglang nagsalita si nanay. Ay sus, Kuya Willie, maghahanap ka pa ba sa malayo? Nandyan naman si Ate Shoni. Dalaga pa yan. Pwede pa. Pwede ba? Ay, ang ibig kong sabihin, pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako, Willie. Hindi porket binantayan kita sa bahay, makukuha mo na agad ako. Maligaw ka muna, syempre. Nagtapos sa masayang usapan ang tagpong yon. Halos maiyak ako nun. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis na kagalakan sa puso nang makitang nagtapos rin sa masayang pangyayari ang lahat ng mabigat na karanasan sa buhay namin. Makalipas ang 3 taon, nakapangasawa ako ng babae na nakilala ko sa trabaho sa Maynila. At ngayon, dito na rin kami nanirahan sa Pasig kasama ng 5 naming mga anak. Samantala, nabalitaan ko na nagkatuluyan na rin sila Tito Willie at si Tita Shoni. Nagkaroon pa sila ng isang anak na lalaki at pinangalanan nila yung Hero.